Magandang araw muli sa ating lahat at sa lahat ng mga nag-aabang sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Alam nyo, ang ating simbahan ay palaging nagbibigay sa atin ng mga magagandang pagbasa, ang ating mga liturhiya na maganda rin pagnilayan nating lahat upang sa gayon ay ating makita at mapalalim pa ang ating karanasan sa ating patuloy na pakikisalamuha sa ibang tao at palaging pagdama ng kanyang buhay na presensya sa ating buhay. Sa araw na ito, ang ating pagbasa ay napakaganda rin. Samahan ninyo ako sa ating pagninilay na ito. Ang ating Ebanghelyo ay kinuha sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 24 hanggang 33. Ang sabi dito, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambayanan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantat o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang mapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan ninyo'y ang makapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na ang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libong-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harap ng aking Amang nasa langit. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapatid, sa ating maikling pagninilay, alam nyo sa ating panahon ngayon, maraming bagay ang nagdala sa atin na matakot tayo. Una, ang pandemyang ito. Sa kalagitnaan ng krisis sa pangangatawan, hindi lang ang mga malalaking negosyante ang natakot, kundi tayong lahat, anuman ang propesyon sa buhay. Natakot, posible dahil baka magkasakit ng COVID. Natakot dahil posibleng mamatay. Natakot dahil posibleng hindi na makakilos ng maayos. Kaya kung balikan natin mga kapatid, 3 bisis sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, kung napakinggan natin ng maayos, huwag kayong matakot. Ito'y hindi lang pagdidiin, kundi isang paninigurado na hindi dapat tayo matakot. Pero kung titingnan natin ng mabuti ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon, ang pagsusugo ng Panginoon sa kanyang 12 apostol sa mga nayon at bayan ng Israel
upang ipangaral ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan. At alam ni Jesus na may mga taong hindi tatanggap sa kanyang mga alagad. Kaya una niyang ibinilin sa kanila na ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa bilang patotoo para sa kanya. Ngayon ay nagbibigay ng babala si Kristo tungkol sa banta ng tao laban sa mga saksi ng mabuting balita ng Diyos. Alam din natin na sa hantungan ng kanyang buhay, mararanasan niya ang mga pag-uusig, pag-aalipusta, pagyuyurakan, at pag-iinsulto nang haharapin niya ang kanyang pagpapakasakit. At batid rin ni Jesus na bagamat siya ay babalik sa Ama nating Diyos sa langit, at isusugo niya ang kanyang mga apostol at alagad upang ipagpatuloy ang misyon. Sila rin ay hindi tatanggapin ng tao at minsan nga sa kasalukuyan, yun din ang mga nangyayari. Ilan lang ba ang mayroong masigasig na kaligayahan sa pagtanggap sa tungkulin, lalong-lalo na sa paglilingkod sa simbahan? Kung alang-alang lang ang ating pananampalataya at alang-alang lang ang pananampalataya ng isang tao, mahirap sa kanya. Mahirap ang pagtanggap. Kaya kung balikan natin ang mga apostol, hindi sila dapat matakot gaya ng sinabi ni Jesus. Hindi dapat matakot o mangamba sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Kaya pala sa buong kasulatan, ang katagang huwag kayong matakot kung titingnan natin, kung mabusisi tayo, ay inuulit-ulit itong katagang ito 365 beses na inulit. At dahil alam natin na mayroong 365 araw din sa buong taon, pang-araw-araw na pag-alaala, pagpapaalaala sa sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong matakot, huwag mangamba. Pagkagising natin sa umaga, iyan ay isang pang-araw-araw na biyaya mula sa Kanya, na binibigyan tayo ng panibagong simula upang sa lahat ng ating gawain, mapaginhawa man o mahirap, kapiling natin siya. At ang mahalaga ay patuloy tayo sa pagiging saksi niya sa pagpalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa bawat isa. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko sa simula, ako, mayroon din akong takot sa aking pagtanggap sa malaking misyon na ibinigay sa akin by virtue of ordination. Tayong lahat, posible, ikaw rin na nakikinig, marami kang kinatatakutan sa buhay. Lahat tayo, gaya ng sinabi ko. Recently, narinig natin yung isang laking balita, yung C-130 bumagsak sa Sulu. Lulan ang mahigit 90 sundalo. Siguro sa pag-alis pa lang nila, marami sa kanila ang nag-aalinlangan. Kasi alam mo, bilang isang sundalo, gaya ko, isa rin akong sundalo. Mahirap ma-assign sa isang lugar na, alam mo, critical. Sa pag-alis pa lang, sa pagtanggap mo pa lang ng order that you will be assigned in this particular place, marami ka nang iniisip. Nung sumakay sila ng C-130, alam ko, yung iba doon nag-iisip din kung ano kaya ang
madatnan nila. But along the way, accident happened. Bakit? Hindi natin alam. Kaya patuloy yung investigation. Tayo, maraming mga kapatid nating OFW, posible, pag-alis pa lang ng Pilipinas, marami ring takot at nag-iisip kung ano ang maratnan sa ibang bansa. Ako, bilang pari, kahit dito lang ako sa Pilipinas, marami rin akong takot. I tell you, after ordination, nang ma-assign ako sa Mindanao, marami rin akong inisip. But I put all my trust to God, my mission, and my family. And after Mindanao, I was transferred to Escalante. I've been there in Escalante for 9 years and 8 months. Nang pumasok ang pandemya, when I received also orders that I will be transferred to Quezon City, marami akong takot. Marami akong inisip. At parang gusto kong umatras. But sinusubukan tayo ng Panginoon. Kaya nang sinabi sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot. Para sa akin, napakagandang pagnilayan ito. Sa buong Biblia, sa New Testament, ang salitang huwag kayong matakot, do not be afraid, actually was repeated 365 times. At this 365 days 365 was connected to 365 days in a year, na parang gustong sabihin ng Panginoon, araw-araw, pwede, huwag kayong matakot. Nandito lang ako sa tabi niyo. Amen. Panginoon ng sangkatauhan, alam mo, marami kaming problema. Marami kaming suliranin na nagdala ng takot sa amin. Ang mga pangyayari, araw-araw sa aming paligid. Sa amin mismo, sa aming mga karanasan, sa aming mga gawain. Sa gitna ng mga takot na ito at pag-alinlangan, ikaw lang ang aming sandigan. Naniniwala kami na hindi mo kami pabayaan. Naniwala kami na hindi mo kami iiwan. Narito ka palagi sa amin. Hinihingi namin na bigyan mo kami ng lakas, ng mga biyaya, lalong-lalo na ng magandang kalusugan, ng aming pamilya rin, at ang mga kapatid namin na walang-wala sa buhay, punong-puno ng takot, walang makain, walang bahay, walang klarong patutunguhan. Maraming problema na pinapasan. Ito ang dahilan ng aming takot. Panginoon, basbasan mo kami. Panginoon, bigyan mo kami ng biyaya, ng kalakasan. Kasi alam namin na hindi mo kami iiwan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon